Pangalan po ng nagtanong ay si Ronaldo Bragat. Ang sabi niya ay, tanong ko lang mga brother, yung babae manganak, pero bakit ikinasal kay Kristo? Dapat anak siya ng babae. Mm. Tanong ko lang po mga brother. Okay, so, naiintindihan natin yung tanong kasi kadalasan sa mga kino-comment dyan ay nakabase sa mga video o kung may nabanggit po kami doon sa video na pinanood niya. Naturalmente, doon sila nagbabase sa kanilang mga sinasabi, mga kapatid. Ang mangyari kasi ay pinapaliwanag po natin na yung babae sa Apokalipsis 12, ito yung iglesia, pero nanganak, tapos yung anak, si Kristo. Paano nangyari yon na ikinasal siya? Doon naman sa ibang mga talatang binasa natin ay parang babaeng ikakasal sa Apokalipsis 21. So, paano po nangyari? Ano ba talaga? Yung babae, nanay ni Kristo o asawa ni Kristo? So, may sense naman mga kapatid. Atin pong balikan po itong mga talatang ito kasi para makita po ng mga taga-subaybay natin yung basis ng maayos naman yung tanong ni Brother Ronaldo Bragat ay basahin po natin yung Revelation chapter 12. Babasahin ko po sa inyo mula sa verse 1 hanggang doon sa nanganak. So tingnan po dito. Sabi dito, at ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nararamtan ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa, at sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. So ito dito, babae mga kapatid, Yan. Tapos sa talatang 2, siya'y nagdadalang tao at siya'y sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. Kaya nga tawag nung ni Brother Ronaldo Bragat dito sa isang screen, yung babae ay manganganak. Ano po? Ngayon, sa talatang 3, at ang ibang tanday nakita sa langit at narito isang malaking dragon, mapula na may 7 ulo at 10 sungay. At sa kanyang mga uloy may 7 diadema. 4. At kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at ipinaghagi sa lupa at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak na upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. Talatang 5, at siya ay nanganak ng isang anak na lalaki na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa, at ang kanyang anak ay inagaw na dinala sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. Okay, so pag tinanong po natin dito mga kapatid, sino yung babae? Sa paliwanag nga naman ng Seventh Adventist, yung babae, yung church iglesia. Sino yung ng Seventh Adventist? Paano ngayon? Ipinapaliwanag din natin na yung babae ay iglesia kasi inihalin tulad po siya sa asawa ni Kristo o asawa ng Diyos. Di ba parang nakakalito nga naman? At tingnan po ninyo yung Kapitulo 21 ng Apokalipsis, talatang 1. Nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Tapos, sabi diyan, at nakita ko ang bayang banal, bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na handang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga ng kanyang asawa. Kaya dito ay nakikita po natin mga kapatid na parang malilito nga naman yung iba. Alin ba talaga? Nanay ni Kristo o asawa yung iglesia? Kasi yung si Kristo nga ay yung bata. Pero sinasabi ni Apostol Pablo na ihaharap tayo kay Kristo na gaya ng isang dalagang malinis. Sabi ni Apostol Pablo. So ipapaliwanag po natin ngayon ang bagay nito. Papaano natin nasabi at na-check na yung pong babae nga dito sa Revelation 12, balikan natin yung verse 12, ay yung iglesia. So, unahan ko muna ng introduction. Ang church na ito, mga kapatid, yung bayan ng Diyos na ito ay ito po yung Israel. Ito po yung Israel. Kaya nga, kung makikita po ninyo dyan, ay mayroon siyang 12 bituin na nakaputong sa kanyang ulo. Na ito po ay kumakatawan sa
12 tribes of Israel. Ang Israel ay bayan ng Diyos na yung bumubuo sa kanya, yung 12 angkan ni Israel. Yan yung pinakakuruna. Magbabasa tayo ng mga talata na ang Israel po talaga ay tinatawag na asawa ng Diyos. Or parang, ganon. Unahin natin ay ang Isaiah 54, talatang 5 at 6. Ganito ang ating mababasa. 54 verse 5 and 6. Sapagkat ang may lalang sa iyo ay iyong asawa. Ang Panginoon ng mga hukbo ay kanyang pangalan. At ang banal na Israel ay iyong manunubos. Ang Diyos ng buong lupa, tatawagin siya. So yung tinutukoy na may lalang sa iyo, yung iyo, ay ito yung Israel, mga kapatid. So yung may lalang sa kanya, yun yung asawa niya. Ibig sabihin, yung Diyos ay nihalin tulad, hindi naman literal, mga kapatid. Kasi nga, mahal niya yung kanyang bayan, kung paano pagmamahal ng asawang lalaki sa babae. Ganon ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Kaya nga yung istorya ni Gomer at Moseyas, mga kapatid, ay inihalin tulad sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan. Na isang patutot pero minamahal. Kaya nga sabi po dito ay wala pong kaduda-duda, malinaw na yung Israel ay itinuturing na asawa ng Diyos. Sa talatang 6, sapagkat tinawag ka ng Panginoon na parang asawang kinalimutan, namamanglaw sa kalooban. Parang asawa ng kabataan pagka siya'y itinatakwil, sabi ng Diyos. So ito po ay figurative, hindi po literal. Kaya wag po kayo magtawa ka, Brother Ronaldo Bragat, kasi yung pong pinag-usapan dito ay symbolikal. At ang isa pang talata ay mababasa natin sa Jeremias 3:14 na ganito ang ating mababasa, mga kapatid. Jeremias 3, talatang 14, andyan po uli, kayo'y manumbalik o tumalikod na mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo at kukuha ko sa inyo ng isa sa isang bayan at dalawa sa isang angkan at dadalhin ko kayo sa Sion. So, pagka niliteral natin, malilito tayo kasi anak na, asawa pa. Parang wala sa ayos Kasi ang sabi niyan kano'y manumbalik o tumalikod na mga anak. Sino ba yan? Yung Israel. Hindi lang anak ang tawag sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo. Kung ililiteral natin yan, pangbira, bakit ganon? Inasawa yung anak. Kaya nga, ito po ay nagre-represent, mga kapatid, sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan. Ganon. At dito sa Oseas 2:19 ay ganito ang sabi. At ako'y magiging asawa mo magpakailanman o magiging asawa mo ako sa katuwiran at sa kahatulan at sa kagandahang loob at sa mga kaawaan. Talatang 20, magiging asawa mo rin ako sa pagtatapat. Ayan. So, doon po isinahalin tulad yung pagiging asawa ng Panginoon, ang Israel. Yung katapatan ng Diyos sa kanyang pangako at pagmamahal. Ayan, magiging asawa mo rin ako sa pagtatapat at iyong makikilala ang Panginoon. Kaya yung paghahambing, yung figure of speech na ginamit ay relasyon ng mag-asawa sapagkat pinapakita dito yung tapat na pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan. Okay, so dyan muna ako. Marami pang talata dito pero bibigay ko kay Brother Gomer yung susog para mas lalo tayong maliwanagan, mga kapatid. Mamaya natin itutuloy naman yon papaanong si Kristo yung anak nung babae. Ito ba ay literal din or symbolikal? Sige, Brother Gomer. Yan, maraming salamat, Brother Johnson. Doon sa ating kapatid na nagtanong, alam mo kasi ang iglesia ay marami hong ginamit sa Biblia na mga paghahalin tulad. At kung bakit ganon, sapagkat dito inilalarawan ng Diyos kung ano yung relasyon meron siya sa church. Yan. Kapag sinabing asawa, ang tinutukoy doon, Brother Johnson, ay kung ano yung relasyon na gusto niyang mangyari sa iglesia. Ibig sabihin,
Pag ikaw kasi ay hindi naging tapat sa iyong asawa, ang tawag sa iyo mangangalunya, Brother Johnson. Mm-mm. Kaya ang Israel bilang asawa, no, ay tinawag na mangangalunya. Di ba? Kasi kung ang relationship sana ay anak, hindi mo pwedeng tawaging mangangalunya ang Israel. Napansin po ninyo? So ang ibig sabihin, doon sa point na yon, doon inilararawan ng Diyos kung bakit niya tinatawag sa iba-ibang pamamaraan ang iglesia. Actually, hindi lang ho babae ang paglalarawan sa iglesia. Ilalarawan din siya as katawan. Yun. At inilalarawan din siyang anak. Bakit inilarawan ng Diyos na anak? Kasi, kung makikita mo, inihilintulad sa anak, kasi sabi ng Panginoon doon sa isang talata ng Mateo, kung kayo nga na masamang ama ay marunong magbigay ng mabuti sa inyong mga anak. Dito, yung ganun din. Ang itinutukoy niya dito ay ang relasyon. Yung relasyon ng Diyos sa iglesia. Maliban sa asawa, itinuturing niya itong anak. Ang ibig sabihin, ganito niya ito pinoproteksyonan bilang anak. At ganun din, mayroon ding metaphorical na paghahalin tulad doon sa mag-ina. Ano sabi ng Jeremias? Na kung ang nanay, yung ina, ay makalimutan man yung, sino bang nanay daw ang makakalimutan yung anak niya na pinapasuso? Yun yung paghahalin tulad. Ang ibig sabihin, ang Diyos pala ay parang ina din sa iglesia. Bakit? Kasi sabi niya, ganun pa man kung yung ina, bagamat makalimutan niya yung anak na kanya pinapasuso, yung Panginoon, hindi niya makakalimutan ang Israel. So, ganun po tinitingnan ng Biblia. Kaya ito po, ang tawag po nga dyan, mga kapatid, Brother Johnson, metaphorical description ng iglesia. At sa bawat metaphor, sa bawat paghahalin tulad na ginagamit, ang nakaano po doon ay kung ano yung relasyon na gusto niyang ipakita sa church. Ayun po yun, mga kapatid. Kaya nga, dito, hindi lang ho babae ang iglesia, anak, or templo. Inihalin tulad niya rin po sa templo ang iglesia, no? Ang sabi doon sa Korinto sa 17 yata, hindi ako nagkakamali. So marami pong paghahalin tulad ng Diyos sa kanyang bayan. At ito ay dahil nga doon sa relasyon na gusto niyang ipakita sa kanyang iglesia. Kapag ang iglesia ay tumalikod, tinatawag niya itong mangangalunya. So, yung pangangalon niya ay naiaano mo yan sa mag-asawa. Hindi mo kasi pwedeng gamitin yung termino na pangangalon niya, Brother Johnson, sa mag-ina. O sa mag-ama. Hindi pwede. Ano ho? Kasi mag-ama sila eh. O kung mag-ama sila, di kahit mag-asawa ng iba yung anak niya, ay ganun talaga yun. Yun ang tama na mangyari. So, hindi mo pwedeng tawagin na mangangalon niya yung anak mo kapag nag-asawa siya ng iba. Hindi ho ba? Pero, kung ang relationship ay mag-asawa at pumunta sa iba, ayun nga, ang tawag mangangalon niya. Bakit? Kasi nga, doon sa metaphor na description ng iglesia. Doon po yun nakuha, kapatid. Kaya wag po kayong malilito. Ang gusto ng Diyos doon na ipakita ay kung ano yung relasyon. Kaya nga, maganda yung binasa ni Brother Johnson doon sa Hosea 20, 2:20. Ang ibig sabihin doon, ipinapakita lamang doon kung ano yung kahulugan na at bakit niya tinatawag na asawa ang iglesia. Ganun lang po kasimple. Ang sabi nga doon sa, di ba? Yun nga, yung Hoseas, tingnan natin yung Hoseas 2:19. At ganun din ang sinasabi po dyan. Yan. At ako'y magiging asawa mo magpakailanman. Oo, magiging asawa mo ako sa katwiran, sa kahatulan, sa kagandahang loob, at sa mga kaawaan. Ayun pala yun. Kaya pala tinatawag na asawa. Asawa saan? Ayon, sa katwiran, sa kahatulan, sa kagandahang loob, sa kaawaan. At doon sa talatang 20 na binasa kanina, tuloy natin, magiging asawa mo rin ako sa pagtatapat at iyong makikilala ang Panginoon. So yun yung gusto ng Diyos na relationship sa kanyang bayan. Ayun siguro yun, Brother Johnson. Okay. So ito, mga kapatid, idadagdag po natin. Gusto ko pong tingnan natin kung ano po naman yung ibig sabihin at paano natin napatunayan na ano yung mga kahulugan, mga sinisimboluhan. Kasi meron siyang 12 bituin
sa kanyang ulo. Okay, so tingnan po muna natin mga kapatid. Nabasa na po natin na yung Israel ay malinaw na inihalintulad talaga sa asawa. At ngayon ay tingnan natin ano yung kahulugan ng mga bituing ito. Magbasa po tayo ng mga talata, mga kapatid. Sa aklat ng kasi korona, may korona eh. Balikan muna natin yung talata sa Apokalipsis 12:1. Tingnan muna natin mga kapatid bago tayo pumunta sa ibang mga talata sa Biblia. At ang isang makilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nararamtan ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa at sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. So, dahil symbolikal itong babae ito, hindi ito literal, mga kapatid, paliwanag natin ano yung ibig sabihin ng mga 12 bituin, ano yung ibig sabihin ng damit na nararamtan siya ng araw, at yung buwan sa ilalim ng kanyang mga paa. Yung pong ang 12 bituin ay nagsisilbing crown or corona. Ang Greek niyan ay Stephanos. Ito po ay korona ng tagumpay. Hindi po hari yung babae, hindi po reyna, kundi nangangahulugan po itong nagtatagumpay yung babae. Nagtagumpay siya sa mga pagsubok. Ngayon, tingnan po natin. Ang bituin ay sumasagisag po ito sa mga leader. Dito sa Daniel 12:3 ay may ganito po tayong mabasa. 12 talatang 3 ng aklat ng Daniel. At silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit. At silang nangagbabalik ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailanman. O sino po ito? Yung mga pantas, yung mga leader. Ito po ay ginagamit sa mga kaharian, mga kapatid. Sila yung nagsisilbing ningning ng langit. Ihinahalintulad sila sa bituin. So therefore, yung bituin dito ay sumasagisag sa mga leader. Doon sa Apokalipsis 1 talatang 20 ay ganito ang ating mababasa. 1 talatang 20. Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ng 7 kandilirong ginto. Ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia at ang 7 kandiliro ay ang 7 iglesia. So, ibig sabihin ay meron pong gumagabay na mga anghel sa naglilid, mga anghel sa iglesia. Sila din po ay tinawag na bituin. Therefore, yung bituin, ibig sabihin ay nangunguna. So, yung babae na binabanggit sa Apokalipsis, ay ito yung Israel na pinangungunahan ng 12 anak o angkan ni Israel, mga kapatid. So, ang 12 tribo ng Israel ang pundasyon. Ito yung pundasyon ng church in the wilderness or iglesia sa ilang. Meron pong napanaginipan si Jose doon sa Genesis 37 verse 9 na ganito. Basahin nga natin itong mga ito para makita po natin na yung ating interpretation ay biblical. Sabi ng Genesis 37 verse 9, at siya na naginip pa ng ibang panaginip at isinaysay sa kanyang mga kapatid na sinabi, narito ako'y nanaginip ng isang panaginip at narito, ng araw at ang buwan at ang 11 bituin ay yumukod sa akin. Yan. So, yung kanyang napanaginipan, mga kapatid. So, alam natin na yung bituin na yan, yung mga, sino ba yung yumukod kay Joseph, mga kapatid? Hindi yung kanyang mga kapatid. Di ba? So, ibig sabihin, nakikita po natin dito na totoo yan. Yung 11, sabi dyan, ilan yung bituin? 11 bituin. Di ba? Bakit 12? Ay kasi yung niyukuan nila, yung isa sa 12 lahi ni Israel, si Joseph. So, ibig sabihin, 11 bituin, kung isasama si Joseph, 12 yon. Yun yung korona noon ng bundasyon ng Israel, mga kapatid. Malino naman yan. Okay? So, yung bayan ng Diyos, kung ito yung magsisilang sa Mesiyas. Si Kristo yung bata ay galing sa lahi ng Hudyo.
ng Israel. Yan po yan, mga kapatid. Kaya nga, pagdating sa bagong tipan, nung magkatawang tao na ang ating Panginoon, ay meron din po siyang 12 alagad na nag-leader naman o nanguna naman, na naging pundasyon naman ng iglesia na muling itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mayroon pong theological basis po tayo pagdating sa mga ito. Actually, mayroon po tayong mga supporting text doon sa mga kapatiran po natin. Ay mababasa natin sa Seventh-day Adventist commentary, Bible Commentary, Volume 7, page 812. The crown of 12 stars represents the organized, divinely appointed leadership of God's people in both the Old and New Testament. 12 tribes and the 12 apostles. Ayun yun. So, ano naman yung kahulugan ng buwan? Ayan, mga kapatid. So, ang Seventh-day Adventist na nagpapaliwanag na yung araw at ang buwan sa ilalim ng panong babae ay parehong sumisimbolo sa nagpapakitang kalagayan at pundasyon ng bayan ng Diyos. Kung titingnan po natin, ang araw ay sumisimbolo sa katuwiran at kaluwalhatian ng Diyos. Meron pong isang talata, tingnan natin ito, Malakias 4, ang talata ay 2. Ganito ang ating mababasa, mga kapatid. 4:2, ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katuwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak at kayo'y magsisilabas at magsisiluksong parang guyang mula sa silangan. Tingnan mo, ilagay mo nga sa King James yan. Araw ng katuwiran, but unto you that fear my name shall be son of righteousness, arise with healing in his wings. So, son of righteousness. Yung araw ay kumakatawan sa katuwiran ng Diyos. Okay? So, ibig sabihin, yung damit ng babae na araw ay sumasagisag na ito po'y nababalot ng katuwiran ng Diyos. Hindi po self-righteousness, kundi God's righteousness. 8:12 ng Juan. Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus at nasinabi, ako ang ilaw ng sanglibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. So, yung liwanag ng bayan ng Diyos ay galing sa Diyos. Kaya nga yung arise, shine, tumayo ka at magliwanag, ito yung katuwiran galing sa Diyos. Dito naman ang ating Panginoon ang ilaw. So, yung ating Panginoon, mayroon tayong tinatawag na Christ righteousness. Tingnan natin ang Roma 13:14. Kasi tinatingnan natin ito, patunay po ito na yung iglesia sa Old Testament hanggang church sa New Testament ay isa. Sapagkat iisang babae lang ho ang nakita rito. Wala pong dalawang iglesia sa Biblia, iba sa lumang tipan, iba sa bagong tipan. Isa lang ang iglesia. Kasi sa pangitain, isa lang ang nakita na babae. Okay? Roma 13:14, kundi bagkos isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang kahalayan noon. So yung isasakbat nung, kumbaga, tingnan natin yung mababaw na salin yan. Kasi sa ibang salin ay yung isusuot dyan yung katuwiran. Ang Panginoong Yesus ang paghariin ninyo sa inyong buhay. Doon sa isang salita ng Diyos. Kasi ito nagsisilbo po itong ang isusuot. Sa bagay, malinaw naman doon yung paghahariin, yung isusuot nila ay yung, sabi dyan, sa halip, paghariin ninyo sa inyong buhay ang Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, yun yung makikita, magre-reflect. Pag ang naghari sa buhay ng isang tao, ang reflection po nito ay ang liwanag ng ating Panginoon. So, yung babae na siyang iglesia, mga kapatid, ay ito po yung Israel, sa kanya nanggaling yung anak, ipinanganak si Kristo, galing sa lahi ng mga Israelita. Tapos yung Kristyanismo, ang Israel at ang pundasyon nila, 12 apostles. Ang Kristyanismo, 12 disciples naman, yung pundasyon, yung 12 alagad, mga kapatid. So,
Ang ibig po sabihin ng buwan, ang buwan ay wala pong sariling liwanag sa science. Ang liwanag ng buwan ay galing sa araw. Ibig sabihin ay sumasailalim sa liwanag ng araw. Ang ibig po sabihin nito ay ang Old Testament, lalo na po yung mga kautusan po na pinagbabatayan, mga aral na buhay, sabi po doon, ay galing po ito sa Diyos lahat. So yung buwan, ang liwanag niya galing sa araw. Kung ang araw ay tumutukoy sa Panginoon, ibig sabihin, ang Biblia, ang mga katuruan na galing sa Diyos, ang pundasyon ng kanyang iglesia. Sa Old Testament, yung mga kautusan, mga palatuntunan, mga ibinigay na mga batas sa Israel, ito yung naging pundasyon ng kanyang bayan. At sa bagong tipan naman, ay ganun din ang tuntungan ng babae, ibig sabihin, mga doktrina na galing sa Diyos. Yun po ang ibig pong sabihin nitong mga bagay na ito, mga kapatid. Kaya yung sabi ng ating komentar, the woman clothing of the sun represents the glory of Christ's righteousness. The moon under her feet ay ito po ay sa Old Testament, ito po yung mga kautusan ng Diyos na ipinagkatiwala sa kanyang bayan, at sa New Testament ito po yung gospel na Bible base. Ayan po. Ngayon, yung bata, mga kapatid, ang sabi doon sa Revelation, kung babalikan po natin yung 12 verse, basahin natin yung verse 4 and 5, ay para kasing ang bilis ng pangyayari doon eh. Apokalipsis 12, talatang 4 at 5, at kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi. Ito po yung, si Satanas po talaga itong nagagalit noong ipinanganak ang ating Panginoon. Ayan, kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagi sa lupa. At lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak na upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. At pagdating sa talatang 5, at siya'y nanganak ng isang anak na lalaki na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng bansa, at ang kanyang anak ay inagaw at dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luglukan. Pag binasa po kasi natin ito, mga kapatid, parang napakadali ng pangyayari nito, Brother Gomer. Pero ito, walang duda, ang bata dito ay walang ibang ating Panginoon. Siyang naghari ng may panghampas na bakal. Okay, so hindi po kumot diniretso-diretsong banggitin sa talata ay biglang nanganak at akyat agad ang bata sa langit. Ito po ay meron pong ginampanan ang ating Panginoon, kaya nga yung salitang may panghampas na bakal, ito po yung kanyang ministeryo na ginampanan bago siya tuluyang umakyat sa langit. Baka meron kang dagdag dito sa puntong ito, Brother Gomer. Kasi Brother Johnson ay yung isang mangangaral kasi na sikat dyan dati ay sinasabi niya na hindi daw pwedeng si Kristo yan. Kasi nga, hindi naman daw dinala si Kristo na sanggol sa langit. Ayun nga. Medyo talagang yun, kumbaga niliteral yung talata. No? Hindi naman talaga po pwedeng iliteral itong Revelation 12 kasi nga unang-una sabi nga ni Juan nakakita siya ng isang pangitain Ibig sabihin signs. So maliwanag na yung nakita niya ay isang isang symbolical na paglalarawan doon sa babae. At kung bakit naman sinasabi na yung tanong nga, yung nanganak, yung babae, bakit ba natin inuunawa na ang ating Panginoon ay siyang anak ng babae? Kasi nga po, ang ating Panginoon, mga kapatid, ay nagkatawang tao. Yan po yung dahilan. At kung bakit yung babae, actually, maliwanag kasi doon sa talata, Brother Johnson, yung binasa mo kanina, balikan nga natin yung Genesis 37:9 to 10. Ano po ang sabi diyan sa talata na yan? Dito po ay sa panaginip ito actually makikita mo kompleto ito doon sa Revelation 12. Siya na naginip pa ng ibang panaginip at isinaysay sa kanya mga kapatid, sinabi, narito ako'y nanaginip ng isang panaginip. Narito ang araw, ang buwan at 11 bituin. So nakita po ninyo kompleto dito sa talata na ito. Kaya doon sa pangitain na yon, nandun yung bituin, nandun yung araw, So, kumpleto po siya. Nandun din yung buwan. Okay? At yung babae, of course, dahil ngayon yung church, na ang tinutukoy niyan ay yung bayan ng Israel. Wala naman kasing iba no?
Ang pagkakamali lang kasi nung iba, inihihiwalay kasi nila yung Israel, Brother Johnson. Kasi nga, ang iniisip nila, yung Israel lang sa laman. Ay hindi po kasi ang tunay na Israel ay yung Israel sa espiritu, hindi yung sa laman. Okay? Kaya, yung bayan ng Diyos, na yun yung Israel, doon ho, nanggaling yung pagiging tao ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po doon sa Roma, tingnan nga po natin yung Roma 1. Umpisahan natin doon sa 3. Ayan, 1:3 ng Roma. Tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman. So, saan ba galing si David? Ay kung ititrace mo ang lahi niyan, galing sa lahi ni Jacob, ni Israel. Kasi nga si Jacob yung tinatawag na Israel, Brother Johnson eh. Kaya yung kanyang 12 anak, yan yung 12 patriarchs sa Old Testament. Yan din yung sumisimbolo doon sa 12 crown, no? At yun namang sa New Testament naman, yan naman yung 12 apostol. So makikita po ninyo yung kakumpletuhan po niyan. So ito talaga yung tumutukoy. Ang ibig sabihin, yung church doon sa Old Testament, nandun yung 12 tribes of Israel, at dito naman sa New Testament, ito naman yung 12 apostles. Okay? Yan yung sumisimbolo sa iglesia, kapatid. At dito, sa Israel na ito, diyan ho nag-umpisa or diyan ho lumabas yung ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo diyan sa lahi na yan, sa linya ni David. Yan po ang dahilan kung bakit sinasabi doon sa Revelation na yung babae ipinanganak yung bata, Brother Johnson. At makikita din natin yan doon sa Isaias. Tingnan po ninyo sa Isaias, sa 7:14. Kaya ang Panginoon ngayon magbibigay sa inyo ng tanda. Ayan, narito isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. So ito yung hula doon sa pagkakatawang tao ng ating Panginoon. Kaya yung pagkakatawang tao ng ating Panginoon, ang ginamit ay walang iba kundi yung iglesia. Ano yung iglesia? Yung Israel. Doon galing yung pagkakatawang tao ng ating Panginoon. Sa Isaiah 9:6, ano sabi doon? Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Ayan ho yun eh, yung katuparan doon sa Revelation. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Kaya nga sabi doon sa Revelation, siya'y mamamahala na mayroong panghampas na bakal. At ang kanyang pangalan tatawagin ka mga tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. So, yun po yung dahilan kung bakit sinasabi doon na yung bayan ng Diyos o yung church, yung babae, ay nanganak. Okay? At ang kanyang ipinanganak, walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang tinutukoy po dyan ay yung pagkakatawang tao ng ating Panginoon. Brother Johnson. Okay. Dadagdagan po natin na mga kapatid, ito pong chapter 12 verse 5 na parang napakadilis ng pangyayari ay meron pong messianic prophecy ito. Bukod dyan sa binasa ni Brother Gomer sa Isaias, dito sa aklat ng Awit, chapter 2, verse 7 to 9, ay isa rin ito sa messianic prophecy na gumuhula tungkol sa pagdating ng ating Panginoon. Sabi po dito, chapter 2, verse 7, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya, sanabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak at sa araw na ito ay ipinanganak kita. Verse 8, humingi ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana at ang mga pinakadulong bahagi ng lupa ay iyong pinakaari. Verse 9, at sila'y iyong babaliin ng isang pamalong bakal. Iyong dudurugin sila na parang isang sisidlan ng magpapalyok. So, yung pamalong bakal, ito na yung panghampas na bakal. Pareho lang yun eh. Palo at hampas, pareho lang yan mga kapatid. Ito pong tanatang ito sa awit, ito po ay tumutukoy sa ating Panginoon. Kaya yung pong Apokalipsis 12:5, at basahin pa natin itong Apokalipsis 19:15. Ano ang ibig sabihin niyan? Apokalipsis 19, talatang 15, at sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pangitan nito'y sugatan niya ang mga bansa at kanyang papagharian ng tungkod na bakal.
at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So makikita po ninyo rito, yung ibig sabihin ng may panghampas na bakal sa 12:5, hindi na binanggit. Pero dito ay binanggit na rito yung salitang upang sa pamagitan niya ay sugatan niya ang mga bansa at kanyang paghaharian ng tungkod na bakal at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So ito po ay kumakatawan, mga kapatid, sa simbolo ito ng matatag at makatarungang pamamahala na iniatang, sabi doon sa Isaiah 9:6, iniatang sa ating Panginoong Hesukristo. Yan. Kaya yung salitang panghampas na bakal, ito po ay matatag na paghahari ng ating Panginoon. Bagaman yung kanyang ministeryo dito ay hindi sa maitan ng dahas, subalit matatag po ang kanyang dalang katuwiran at mga aral. Kasi yung panghampas na bakal ay nagsisimbolo rin po ng paghahari, mga kapatid. Kaya ang ating Panginoon, hari ng mga Hudyo na tinatawag, ay siya rin ang tatapos sa lahat ng kaharian sa mundong ito at mananatili ang kanyang kaharian magpakailanman. So pinapakita na si Kristo, hari ng buong mundo, hindi lang ng Israel. Yung unang pagdating niya ay nagtatag siya ng kaharian o yung kingdom of grace. At sa ikalawang pagdating niya ay yung glorified kingdom. At doon ay buwawakasan niya ang mga kaharian sa mundong ito. Yung final judgment, mga kapatid, yun ay yung paggamit talaga ng panghampas na bakal. Kaya yung pong pag-coat up, pagdala doon sa langit, ay ito na po yung asensyon ng ating Panginoon na babalik po siya para tapusin ang paghatol sa mundong ito. Yan po yung ibig po sabihin. Kaya yung tinatawag nating theological insight natin, yung babae ay bayan ng Diyos sa Old Testament, yung Israel, at sa New Testament ito yung church Christianity. Hindi po magkaiba ito. Ang Christianity ay nanggaling sa Judaism. Yan, pinagpatuloy lang po nila, mga kapatid. Kaya nga, sa may mga history, Christianity is offshoot of Judaism. Ibig sabihin, sanga. Doon nanggaling po doon sa Hudyo. Kaya maganda po ang ibig pong sabihin dito. Kaya nga, meron tayong komportable at malinaw na pagpapaliwanag dito. So, sana, kapatid na Ronaldo Bragat, ay nasagot po ang inyong tanong. No? Maganda yung binanggit ni Brother Gomer kanina, bagaman inihahalin tulad sa anak ng Diyos yung Israel, tayo rin anak ng Diyos, pero hindi rin po nawala yung salitang asawa kasi nga yung pasalitang jealous ay doon ihinalin tulad sa asawa. Bagaman meron ng pagsisilos sa anak, pero ito po ay kadalasan ay sa mag-asawa ginagamit. Okay?